Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong dalawang post, Masang Pilipino at saka Gold Shine Diamond. Reaction ito ng isang law professor tungkol sa pagbatikos o pagkontra ni Senator Soto sa desisyon ng Supreme Court pagbasura sa impeachment ni VP Sara. Dito muna tayo sa Masang Pilipino. Papatayuin ko yan for the rest of the hour in my class. Taas ang sinabi ni Attorney Mox, isang law professor, na ibabagsak niya umano si Senate President Vicente Soto III kung sakaling estudyante niya ito at iyon ang ihaharap na argumento sa klase. Ayon kay Attorney Mox, ang naturang pananaw hinggil sa kapangyarihan ng Supreme Court at ng Kongreso ay nagpapakita ng kakulangan sa pag-unawa sa constitutional law, partikular sa papel ng Korte Suprema bilang tagapag-interpret ng saligang batas. Ang pahayag ay kaugnay pa rin ng naging desisyon ng Supreme Court na nagdeklara na ang unconstitutionality sa mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na muling nagpasiklab ng diskusyon sa separation of powers at rule of law. Ito yung isa pang statement ng abogado. Nako, if he was my former student, tapos nag-oral siya sa akin at yan ang argument niya, patatayuin ko yan for the rest of the hour in my class. At 5.0 ang score niya, forthwith. So, maalala ko, no, college kami, 5.0, bagsak ka. 3.0, barely passing. Ay naka 1 point something ka, masaya ka na. So, kawawa naman itong law student na si Soto, 5.0 ang grado sa isang law professor dahil mahina ang kanyang argument. Dito sa isang post, Gold Shine Diamond naman, mapapahiya tayo niyan. Law professor nagbabala sa mga pinuno ng Senado. Nagbabala si Attorney Mox na ang maling pag-unawa sa constitutional law mula sa mga leader ng lehislatura ay maaring makasira sa tiwala ng publiko sa mga institusyon. Ayon sa kanya, dapat magsilbing halimbawa sa pagsunod sa rule of law ang mga nasa pinakamataas na posisyon ng Senado. Ito ang statement na Attorney Mox. Imagine, pinakamataas na rank sa House and Senate, tapos kine-question ang function ng Supreme Court about sa impeachment proceedings. Kahit nasabihin na natin na hindi siya nag-law school, kasama dapat yan sa responsibilities niya na alamin. Legislator yan, mapapahiya tayo niyan. Basa lang tayo sa mga comments. Ben Delo Pamor, sabi ni Lisa Ingay. Limi San, sensya na po. Kala niya kasi Itbulaga show lang yan. Annalisa, pahiya ka Tito Sen, manahimik ka na lang o kaya bumalik ka na lang sa Itbulaga. Doon ka bagay. Otreb Mal, dapat kasi ang ilagay sa Senado ay sa Senate yung may background sa batas. Ano ba naman ang alam ni Soto tungkol sa batas? Yun nga. Grabe ang kanyang pag-question, hindi niya matanggap. Mabuti pa ang kanyang mga kasamahan sa Senado. Tahimik lang. Wala akong ibang na-monitor na reaction ng mga senador, yung adverse reaction sa Supreme Court decision, lahat sila, maliban kay Senator Lacson, na positive yung response niya. Sabi niya, agree or disagree, we must
respect the decision of the Supreme Court. Period. Dapat ganon. Itong magaling nating Senate President na nakakaintindi ko ng constitutional law. Sabi niya, judicial overreach na yan. They have amended the Constitution. That's my principle. That's my opinion. Kaya handa niyang suportahan ang anumang lakang na i-amend ang Constitution para makorek daw ang kamalian ng Supreme Court. Grabe, ano? Tingin niya talaga mali ang Supreme Court. Sabi pa nga niya bakit wala man lang dissenting opinion? Bakit unanimous yung boto nila? Kahit isa o dalawa man lang sana. But anyway, punta tayo sa ibang topic. May mga balibalita na baka mapalitan daw magkaroon ng bagong Senate Majority Block sa Lunes. At ang magiging minority, 5 na lang. Sino yung 5 maiiwan na minority? Soto, Lacson, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan at Reza Hontiveros. All the rest, yung 15, yun ang majority block. O ibig sabihin, magkakaroon ng bagong Senate President sa Lunes kung totoo itong balibalita. Si Professor Malutikia, post niya kanina, we will have a first female Senate President soon. Maraming sources yan dahil political strategies. Maraming connection, lalo na sa Senado. So, goodbye, Senate President Soto. Dahil ano daw nadidismaya daw ang ilang senador sa leadership ni Senator Soto. Yan ang balibalita. So, abangan natin sa Lunes anong mangyari. Kung sakali mang magkatotoo, sino kayang ipapalit? Kung female man, ang aking opinion, nasa dalawa. Either Senator Pia Cayetano or Senator Amy Marcos. Kung female. So, good luck po sa bagong Senate leadership kung magkakatotoo itong balitang ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Subot na gyud ang yero ni tatay. Salamat tayo kay mong malay na. Buslot na. O karon mo na ni kadagko sa buslot sa balay ni ante nga mga dagko na kaayo ang buslot sa ang ato nga yero. Mga dagko na gid kayo ang buslot. Kaping 30 sa bahay. 34. Ipang sapaw-sapaw lang nga yero. O karon ante pila na gani ni katuig ang inyong balay? 34 na. 34 na katuig. Oo. Mo nga ingani na iyang itsura. Oo. Oo. So dugay-dugay na gyud. Ngano man ante sa kadugayon na sa inyong hero nga inani nang itsura wala gid mo nakapuli og atop. Gakon man pili man si angkol mo gasakit, gahanguson, wala ni kusog. Say gakamangra. Oo, so wala gyud mo ipaningkamot. Oo. Oo. Unsa gibati day nimo kol? Gahanguson siya So dili na ka kinsa ka pangita sa inyong konsumo? ang among mga anak ra. Ang mohatag sa inyo ha. Oo. Amot-amot ra sila. Pagamot-amot lang sila. Oo. Kay kundi Oo. mi amutan wala namang gyud. Salamat mi dako kay gatag sa samo sa Ginoo nga hatagan mi among kuan
Gaya to sa among balay. So Kung marami maggahom nga naay among ikalipay aning Pasko. Mm. Salamat gyud. Salamat kaayo. Salamat kayo.